Nais ko po na saglit na iwanan yung ating serye na Live the way Jesus lived at bigyang daan ang isang bagay na sumisiksik sa aking kaisipan at puso. Ganon pa man ay may kaugnayan pa rin po sa ating tinatalakay na Christ-likeness. At ako'y naniniwala na ito ay punong-puno ng mga pagpapaalala sapagkat malamang ay nababanggit ko na ito sa aking mga pangangaral at mga pagtuturo. Subalit sa pagkakataong ito ay nais kong tipunin ang mga bagay na ito at ibigay sa inyo ng maging malinaw ang lahat. At yan ang aking gagawin sa mensaheng ito. Lagi nating alalahanin ang katotohanan na sa ating paghahangad na matupad ang nais ng Diyos sa ating buhay, na maibalik ang kanyang wangis, ang wangis na dala ng kanyang bugtong na anak. Ang nais nating mapagtagumpayan dito ay ang kasalanang tumitisod sa atin. Iyan ang nais ng Diyos at nawa yan din ang nais natin bilang mga mananampalataya. Ang kasalanan ang sumira sa wangis ng Diyos sa atin, na yan ang binigyan ng Diyos ng solusyon sa sanlibutang ito. Sinabi ng Roma 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Jesus Christ is the glory of God. Isa yon sa kahulugan ng salitang yan. Pero kung titignan natin dito, because we all have sinned, tayo lahat ng tao na salin-lahi ni Adan ay kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin narating ang nais ng Diyos at ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan at tumutulong sa atin sa bagay na ito. Sa kalalagayang ganyan, na nais nating mapagtagumpayan ang anumang kasalanan sa atin, ay mayroon tayong tatlong kalaban. Ang una ay ang dyablo. Alam natin na siya ang author ng kasalanan. Kasama ang kanyang mga demonyo, ganun din ang mga kasangkapan niya, maging ang tao, ay sila ay kabilang sa ating kailangang mapagtagumpayan. Ang kanyang kalikasan, he came to steal, to kill, and destroy. Yan ang mission ni Satanas sa buhay natin. At alam niya kung paano mapalayo ang tao sa kanya. Yan ay sa pamamagitan ng kasalanan. Ang matindi sa ating kapanahunan ay ang grabeng pagkilos ng dyablo. Totoo po ang sinasabi ng Biblia na ibinibigay niya ang kanyang magagawa, ang kanyang lahat ng panahon. Tinatawag na double time sapagkat alam niya na maiksi na ang kanyang oras o kaya ay nalalapit na ang kanyang katapusan. Makikita natin sa ating kapanahunan na walang historya ng mundong ito ang grabeng kasalanan na nakikita natin. Kahit sa panahon lamang na ako ay nabuhay, wala akong nakitang panahon na mas grabe kaysa sa ating kapanahunan. Ang matindi sa trabaho ng dyablo, marami ay nalulugod dito. Ayaw nilang makalaya sa kanyang mga pamamaraan. Tandaan natin ang sinabi ng Biblia na kontrolado ng dyablo ang sanlibutan. Lagi kong sinasabi ito, mga kapatid, na dati ang ahas ay tinawag na ahas doon sa Garden ng Eden. Kalaunan ay tinawag siya na matandang ahas, ancient serpent. Pero isa sa mga itinawag din sa kanya ay Leviathan. Ito ay tila hayop na nananahan sa katubigan at maaari rin sa kalupaan, pero sa huling bahagi ng banal na kasulatan ay tinatawag siyang dragon na nangangahulugan, pwede siya sa lupa, pwede siya sa tubig, at pwede siya sa alapaap. At sinasabi ko nga na itong ating internet, kapag hindi tayo nagiging maingat, ay maaari niyang kasangkapanin ito at nakikita natin kung paano niya binibihag ang maraming tao sa pamamagitan ng internet na ito. Nandun ang addiction ng marami at nawawalan sila ng panahon sa mga bagay ukol sa Diyos. Kung sa bagay ito ay nabanggit na ng Panginoon sa kanyang babala nang sabihin niya, just like in the days of Noah, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon diyan? Na ang ikinapahamak ng marami sa panahon ni Noe
ay yung kanilang mga kaabalahan sa kanilang mga ginagawa. Pero sa ating kapanahunan ay nadagdagan pa ito sa pamamagitan ng teknolohiya at ang kabalahan ng tao ay hindi na lamang yung kanilang mga pangangailangan, kundi yung kasiyahan ng kanilang laman. Kaya tingnan niyo mga kapatid, kung nakakamatay, nakakapagpahamak ang legal na pangangailangan ng tao, ay lalo't higit mga kagustuhan ng laman at alam ng dyablo ang bagay na ito. Sabi ko nga, kasama na rin dito ang mga kasangkapan ng dyablo na mga mangangaral. Alam niyo kung tungkol sa kulto ang pag-uusapan natin, madali pong madetermine. Pagkakulto, malaki ang kanilang kaibahan sa sinasabi ng Biblia, dinadagdagan nila ito o binabawasan. O kaya ay ibang Diyos ang kanilang pinapaniwalaan. Madaling madetermina na ito ay hindi sa Diyos. Subalit, sinabi ng Panginoon na marami ang paparito sa aking pangalan. At sinabi pa niya na marami silang ililigaw. At yan ang dahilan kaya dapat ang mga naniniwala sa sinabi ng Panginoon ay maging maingat sa mga huling araw na ito. Marami po ay kinakasangkapan ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo yung bago po na sinesend sa akin ng mga ilang kapatiran tungkol kay Rolando Garcia, yan ay napakaliwanag na kalokohan ng dyablo. At ang ginagawa niya ay tila pinaparami lang niya ang kanyang viewers. Wala akong panahong manood sa mga ganyan dahil maliwanag, malinaw na ito ay kasangkapan ng dyablo. Ang binibigyan ko ng pansin ay yung halos hindi madetect na mga kinakasangkapan ng dyablo. Yun ang matindi sapagkat maging mga may alam sa banal na kasulatan ay kaya nilang dayain. Lalo na yung kanilang mga hangarin ay para sa kanilang kasiyahan at para sa mundong ito, naku po, nasa panganib kayo. Lagi kong sinasabi na ang New Covenant, ang mga pangako ito sa tipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay mga pangwalang hanggan na maging ang mga bagay sa mundong ito ay sinasabi ng Biblia na kailangan nating bitawan, huwag pangarapin. Pero yung mga mangangaral na ipino-focus ang kaisipan ng mga Kristiyano sa mga bagay sa mundong ito, mga material na bagay sa mundong ito, yan po ay napakadelikado. Naniniwala ako sa isang katotohanan. Ang Diyos ay hindi magkukulang sa mga tao na talagang nagtitiwala sa Kanya at lalakad sa Kanyang pamamaraan. Ang Diyos ay hindi magkukulang. Kaya nga't sinabi niya, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you. Kaya dapat ay maging maingat tayo at maging kritiko rin tayo paminsan-minsan sapagkat alam po ninyo, marami pong nagagalit sa aking ginagawang exposition. Kung kayo po ay talagang marunong sa Biblia, sabihan po ninyo ako, mag-comment kayo o kaya ay sabihan nyo ako, nakausapin nyo ako kung talagang tama ang inyong nasa isipan. Pero ang ginagawa ng marami, wala namang mai-comment doon sa aking mga video, nagpapasaring na lang ng kanilang galit sa akin. Bakit kaya nagagalit itong mga ito? Sa pagkakaloob o sa pagtanggap o pagbibigay ko ng kaliwanagan sa banal na kasulatan. Nasasagasaan ba kayo? Tinatamaan ba kayo? Mapalad kayo? At ako naman hindi nang hihinawa sapagkat alam ko na kapag ikaw ay totoong namuhay ng tama sa mundong ito, kakalabanin ka talaga ni Satanas. Nalulungkot lang ako kung ang isang pastor, isang manggagawa ay kakalabanin niya ang mga katotohanan na sa banal na kasulatan. Diyan talaga ako nalulungkot dahil hindi nila alam na ang aking ginagawa ay pag-ibig sa tao. Kung walang magbibigay ng kaliwanagan sa banal na kasulatan, kung walang magsisiwalat sa mga kamalian, mamamayagpag ang dyablo. Kaya maging maingat kayo. At kung meron kayong mga comment dito sa aking mga exposition tungkol sa mga kamalian sa Kristyanismo mismo, willing po ako na makipag-usap sa inyo. Marami po akong mga kaibigang pastor. Nandiyan po sila sa aming mga grupo. Alam po niyo, natutuwa po ako sapagkat pag sila ay
nakakausap ko, napapakinggan nila ako, nakikita nila na kailangan pala nilang maging aware sa mga pandaraya ng dyablo sa mga huling araw na ito. Wala po tayong magagawa sa katotohanan at sa katotohanan lang sa banal na kasulatan, malalaman natin ang kamalian. Kung tayo ba naman ay kaunti lang ang alam, iilang talata lang ang ating pinangahawakan, alam po ninyo, pag ako'y nagtuturo, ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Sapagkat sa paghahangad ko na malaman ang katotohanan, marami talaga akong natuklasan na hindi katulad dito sa mainstream ng Kristyanismo. Galing na po ako dyan. Galing na po ako sa mga ganyan. Kaya alam ko na ang mga kamalian dyan. So sana po, pag nag-e-expose ako, ay magpasalamat kayo. Tingnan nyo sa banal na kasulatan. Hindi yung magagalit kayo dahil kayo ay tinatamaan. Sasabihin nyo pa, condemnation. No, it's not condemnation. It is the Holy Spirit convicting you of your wrong. The Word of God is being used by the Holy Spirit to pierce your heart para sana ay magsisi ka. Alam niyo ba kung ano ang condemnation? Ang condemnation ay sasabihin ng isang mangangaral na wala na kayong kapag-asa. Pero kung nagsisiwalat siya ng mga mali at tinatamaan ka, that is God piercing your heart through the Word of God. Nang sa gayon ay makita mo yung nadidimlan sa iyong puso. Huwag kang magalit. Mag-evaluate ka sa buhay mo. Kaya ka lang naman nagagalit kasi na-expose kung ano yung nasa puso mo, ano yung katotohanang kadilimang itinatago mo sa iyo. At yan ay hindi bago. Nang pumarito ang anak ng Diyos, nagliwanag siya sa sanlibutan ito. Sa halip na tanggapin siya ng kanyang mga pinili, siya ay kinalaban, kinaaway, hanggang sa siya ay patayin. Magpasalamat kayo sa mga mangangaral na matatapang, wala pong naghahanap ng away na totoong Kristiyano. Hindi po ako naghahanap ng away. Naranasan ko ang buhay na yan nung hindi ako mananampalataya. Kaya lang, hindi rin ako maaaring maging duwag sa mga katotohanang natutunan ko. Kaya ito ay sinisiwalat ko. Huwag niyo akong babanta-bantaan. Alam po ninyo, nung araw, pagdating ko dito sa aking lugar, baguhan po ako, nagtayo ako ng trompa sa itaas ng aking bahay, nangangaral po ako. At yung mga nakakalam sa aking telepono, tinatawagan nila ako at pagka sinasagot ay binabantaan nila ako ng kamatayan. Hindi nga ako natakot noon sa mga nasa palibot ng aking tahanan. Ngayon, kung babanta-bantaan niyo ako, abay, sanay na po ako sa ganyan. Marami na rin akong naranasan ganyan sa mga Kristiyano. Pero nakakapagtaka. Dahil kung sino pa yung mga Kristiyano na akala mo maiinit sa Diyos, yun pala ay hindi totoo kapag nasisiwalat na ang katotohanan sa kanila, nagagalit sila. So maging maingat po tayo. Ang salita ng Diyos ay kinakasangkapan niya para tayo ay mababalaan. Nangangahulugan na ito ay habag ng Diyos sa inyo. So ang dyablo po ang una nating kalaban. Pero talunan na ang dyablo. Tinalo na yan ng Panginoon, nagapi na yan ng Panginoon, kaya lang hindi pa siya tumitigil. Tandaan nyo yan. Ginagawa nga niya lahat ng kanyang magagawa para mapagtagumpayan nila ang mga Kristiyano. Pero malala ko ang sabi ng Pahayag 12:11. Ganito po ang sabi sa wikang English. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Gusto niya magtagumpay laban sa diablo? Ito ang sinabi ng Biblia. They overcame him with the blood or through the blood of the Lamb. Ano ibig sabihin nun? Just cling to what Christ has done for you. Ang diablo ay accuser. Lagi niyang sasabihin, pag nakagawa ka ng konting kasalanan, nagkamali ka, sasabihin niya, wala ka ng pag-asa. Galit ang Diyos sa iyo. No, it's not. Claim the blood of the Lamb. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I am unworthy for you. Where should I go? You have the words of eternal life. Sabihin natin sa Diyos yun, wala naman tayong pupuntahang mas maganda kaysa sa Diyos. At para magtagumpay tayo sa akusasyon ng diablo, always hold on to what Christ has done for you.
Binayaran niya ang lahat ng kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At tayong mga mananampalataya ay nagkaroon ng epekto ang bagay na ito at e-epekto ito hanggat tayo ay sumasampalataya sa Diyos at hanggat tayo ay hindi natutuwa sa mga kasalanang nagagawa natin. So that's one thing about the blood of the Lamb. Pangalawa, yung sabi niya, by the word of their testimony. Anong ibig sabihin nito? Word of their testimony. Yung pong buhay natin ay nagsasalita tungkol sa patutuo natin na meron tayong Kristo. At yan ay napakahalaga ng Christ-likeness na goal kasi walang magagawa ang dyablo dyan. Talagang nakikita niya at muli ay maaalala niya na nagtagumpay ang Panginoon sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay. Kaya sikapin natin ang bagay na yan at para magawa natin yan, huwag nating mahalin ang ating mga sarili. Yan ang sinabi niya rito, and they did not love their lives so much as to shrink from death. Marami kasi gusto maaluan na sila rito Gusto ay hindi na sila makanti dito. Gusto nila ito na yung gantimpala nila, hindi mga kapatid. Sa tunay na Kristyanismo, magdaranas talaga tayo sa mundong ito, hindi tayo magtatamasa rito. Lagi niyong tandaan na sinasabi ko nga, ang dyablo ang nag-alok sa Panginoon sa mga bagay sa mundong ito, ang Panginoon tinatanggihan niya ito. Alam ng Panginoon na kapag kasi nag-focus sa mga bagay sa mundong ito, nanganganib ang kanyang buhay. At ganyan din naman tayo. Kaya nga sa New Covenant, ulitin ko, ang mga pangako rito ay mga pangwalang hanggan. So set your hearts on things above, set your minds on things above, not on earthly things. Because the things that are seen are temporal and the things that are unseen are eternal. Ayan, maalala ba ninyo ang mga katotohanan yan? So tandaan ninyo, ang Panginoon ay nagtagumpay na sa dyablo. At kailangan na lang ay i-access natin ang tagumpay na ito ng Panginoon na ipinagkaloob na rin sa atin. They overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives so much as to shrink from death. Ang pangalawang kalaban natin ay sanlibutan. Una po ay tandaan natin yung sinabi ng 1 John 5:19. Memoryado na ba ninyo ang talatang yan? Mga kapatid, tayo yung mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kontrol ng dyablo. The devil is the God of this world, kaya maging maingat tayo. Pero again, ang Panginoon ay binigyan niya tayo ng katagumpayan laban sa sanlibutan ito. Sanlibutan na ipinaalala sa atin ni Apostol Juan na sabi niya, do not love the world or anything in the world, for if you love the world, the love of the Father is not in you. So anong ibig sabihin ng sanlibutan? Ito ay ang pamamaraan ng takbo ng buhay na ifino-focus tayo sa mundong ito sa pamamagitan ng mga material. Obvious na yung mga kasiyahan sa laman, dapat ay nasagip na tayo doon. Ang ingatan natin ay yung ipagpapalit natin ang mga katotohanan sa mga bagay sa mundong ito dahil yan ay kasangkapan ng dyablo para ilayo ka sa Diyos. Alam po ninyo, minsan ay nag-attend po ako kasama ang aking may bahay sa isang gawain na kung saan libre ang aircon na tulugan, libre ang pagkain. Nung ako ay umattend sa bagay na yan, at narinig ko yung nagtuturo, sabi ko, very dangerous ito. Sabi ko sa misis ko, uwi na tayo. Ano po ang punto ko dyan? Ang punto ko dyan ay maraming kasangkapan ng dyablo na aalukin ka sa mga bagay sa mundong ito para ilayo ka sa katotohanan. Tandaan nyo yung katotohanan yan. Maraming kasangkapan ng dyablo. Akala nyo mga Kristiyano. Pero yun pala ay kasangkapan ng dyablo. Maaaninag mo yan kapag kapalit ng katotohanan ay iaalok sa iyo ang mga bagay sa mundong ito. Naku po, maging maingat ka. Maraming Kristiyanong ganyan, parang si Balaam. Ipinagpapalit ang katotohanan mula sa Diyos sa mga bagay sa mundong ito. At yan ay nababanggit sa banal na kasulatan. At yan din naman ay tungkol sa mga mangangaral. So, sabi ng Biblia, 1 John 5:4,
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Verse 5, 1 John 5:5. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Ano po ang sinasabi ni John the Beloved dito? Una, sinabi niya, lahat ng tunay na ipinanganak ng Diyos, born again, ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihang magtagumpay sa sanlibutan. Yan ang isa sa mga pagkakakilanlan na ikaw talaga ay na-convert. Ibig sabihin ay na-born again ka talaga. You abhor or refuse the offers of this world. Yung mga inaalok ng sanlibutang ito, hindi mo susunggaban ito. Mga kapatid, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of Man. The Son of Man came. Tinawag siyang Son of Man ni John dito para ipakita niya na siya talaga ay tao na mayroong mga pangangailangan sa mundong ito at maaari siyang mahulog sa mga temptation ng mundong ito. But, hindi nangyari yon sa Panginoon. And so when you are a child of God and having the Spirit of God, kaya mong mapagtagumpayan ang sanlibutang ito through Christ likeness. So dalawa na yung aking nababanggit na kaaway natin sa ating quest for Christ likeness. Ang pangatlo ay ang pinakamatindi. It's not Satan, it's not the world, it is ourselves. Ourselves is the best enemy to Christ likeness, ang mga kagustuhan ng ating laman. Mga kapatid, kahit nananahan pa sa atin ang Espiritu ng Diyos, nandyan pa rin sa atin ang mga kagustuhan ng laman. Nananahan tayo sa katawang lupang ito na may mga pagnanais din sa kaalwanan sa mundong ito. Yan ang sinasabi ng Galatia 5:17, for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. You are not to do whatever you want. Meron tayong mga kagustuhan sa ating laman, pero ang Holy Spirit ay binibigyan niya tayo ng babala. Sinasabihin niya tayo, no, don't do that, say no to ungodliness. Ganyan po ang Holy Spirit. Tinutulungan niya tayo na ma-realize ang mga bagay na umaakit sa atin sa mundong ito, sa ating laman. Kaya kung tayo ay nabubuhay pa sa kagustuhan ng laman, agad-agad ay nahuhulog tayo sa mga gawa ng laman at sa mga kagustuhan nito. Pero purihin po ang Panginoon sapagkat meron pong sinabi ang Biblia para sa ganap na katagumpayan natin. By the way, mga kapatid, ang pag-uusapan natin sa videong ito ay the agents to Christ likeness. The agents to Christ likeness. At tayo ay dapat magpasalamat sa Panginoon. Dapat niyong unawain at tanggapin at sampalatayanan ang talatang ito na ibibigay ko sa inyo. Sa 2 Peter 1:3, lagi kong nababanggit ito sa mga pagtuturo ko. 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Tingnan po ninyo. That means the Holy Spirit has given us everything we need. Kumpleto tayo. Hindi lang yung namatay ang Panginoon para sa atin. Having received the Holy Spirit, we are empowered through His grace. At ang grace na yan ay sa bawat aspeto ng ating buhay ay kung tayo ay mananalig sa Diyos at susunod sa nais ng Diyos, prioridad natin ang sundin ng Panginoon, talagang magtatagumpay tayo. Pero sabi niya, everything we need for a godly life. So tandaan niyo, godly life, ikintal natin sa ating isipan yan. It is for a godly life. Hindi ito para dito sa pangangailangan sa mundong ito. Kung kinakailangan yan, ibibigay yan ng Panginoon to protect you. Pero karamihan sa mga bagay sa mundong ito, it's not for your protection. I-indulge ka ng mundong ito at ng mga kagustuhan mo. Kaya nga hindi ka pwedeng magmalaki sa anumang blessing na material sa mundong ito. Very dangerous yan.
God has given us everything we need to quest for a godly life, to quest for Christ-likeness. At meron pang isa, sabi niya, through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Tinawag tayo ng Diyos, pero hindi nangangahulugan na alam na natin lahat. We can only have this power for a godly life, for a Christ-likeness life, through the knowledge of Him, through the knowledge of God. Kaya hindi pwede yung hindi tayo natututo ng salita ng Diyos, yung totoo. So, pag-uusapan natin ngayon ang mga agents to Christ-likeness. Pero naipinakita ko muna sa inyo na kumpleto na ito, package na ito, mga kapatid. Wala na tayong pangangailangan, pero meron tayong gagawin. Hindi yung tayo ay manood lang at maghintay kung ano ang gagawin ng Diyos. No, we are participants of this eternal salvation from God. Dahil alam natin na merong stages ang salvation natin. O kaya ay sabihin natin phases of salvation, and that is salvation from sin. So sa hangarin na ihatid tayo ng Diyos sa wangis ng kanyang bugtong na anak, ay napaalalahanan tayo na mayroon pong mga humahadlang. Ang dyablo, 10 ng kanyang mga kasama, ang mundong ito at ang ating sarili. Subalit sa pagkakaloob ng Diyos ng kanyang banal na espiritu sa mga mananampalataya, yan din ang tulong na katulad ng ginawa niya sa buhay ng Panginoong Jesucristo ay tulong nila para sila ay magtagumpay. Kasama na diyan ang ipinagkaloob niya na ang lahat ng bagay na kailangan natin para sa makadiyos at banal na pamumuhay. Nangangahulugan ito na ang failure ay mula na lang sa atin, dahil na rin sa atin. At sa pagkakataong ito ay nais kong ibigay sa inyo ang mga mahalagang ahente para dalhin tayo sa wangis na yan ng Panginoon Jesucristo. Number 1 ay ang purong salita ng Diyos. Purong salita ng Diyos. Sinabi ko po yon sapagkat nakikita naman natin na ang dami-daming mga nangangaral sa ating kapanahunan. Sa totoo lang ay talagang malilito ka kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Pero kung alam mo itong Christ-likeness ay talagang malaking bentahe para hindi ka mailigaw ng mga taong ito. Sapagkat karamihan naman sa alok ng mga ito ay sa sanlibutan ito, parang pakinabang dito, kaalwanan dito at kung ano-ano pa. Pero ang Christ-likeness ay hindi po para sa mundong ito na buhay. Nangangahulugan ng pangangailangan ng pagsasakripisyo nang sa gayon ay talagang makarating tayo sa kaharian ng Diyos. At ang unang-una na ahente, agent, on how we can attain Christ-likeness is the Word of God, salita ng Diyos. Kaya't ang una kong tanong sa iyo, talaga bang ikaw ay nagtutuon at nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Kung matagal na tayong Kristiyano, hindi nadadagdagan ang ating mga kaalaman sa salita ng Diyos, ay baka po hindi makatotohanan ang ating paghahanap sa Kanya. Tayo rin po ang mananagot o kawawa sa ating ginagawa sa ating buhay. Tayo po ang magdaranas ng bunga ng ating mga kagagawan. Kaya sana po habang may pagkakataon pa ay talagang sikapin natin na totohanang hanapin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sapagkat ang salita niya lamang ang pwede nating pananganan sa mundong ito. Napakaraming magaganda at ito na may nakikita natin na inaalok sa atin. Subalit kung alam natin ang salita ng Diyos ay kaya nating tanggihan ang mga bagay na ito na para bagang pakinabang sa ating harapan. Sinabi ng Colossus 3:10, and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge, in the image of its Creator. So kailangan ay talagang bagong buhay ka na, totoong na born again ka, kasi yun ang pagkakaroon ng bagong buhay. If anyone is in Christ, he is a new creator.
All things has passed away. Kung hindi yan totoo, hindi ito mangyayari sa buhay mo. Sapagkat, katulad ng sabi ko, tanging ang banal na Espiritu ang ibinigay ng Diyos para maging sapat na tulong natin upang makamtan ang Christ likeness. At ito, sabi niya rito, being renewed in the knowledge, in the image of its Creator. Nakuha ba ninyo ang katotohanan yan? Na nababago tayo dahil sa kaalaman sa salita ng Diyos. Yung mga nagsasabing nakilala ko ang Diyos pagkatapos walang pagbabagong nangyayari, yung process ng pagbabago, that is not true. Hindi mangyayari yan dahil tumigil na sila doon sa pagtanggap kay Kristo. Wala na silang ginagawa, tapos ang labanan, wala na silang mararating. At maalala ko yung mga ilan na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sa John 8:29-32. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sa 31, to the Jews who have believed in Him. So may mga sumampalatayang Hudyo sa Panginoon sa panahong ito. Jesus said, if you continue in my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Tingnan niyo ang mga katotohanan ito, mga kapatid. Mga Hudyo ito, sumampalataya na sila. Sumampalataya na sila. Pero sabi ng Panginoon, kung magpapatuloy kayo sa aking aral, hindi niya sinabing okay na kayo, kayo ay malaya na, papasok na sa karya ng Diyos. Hindi po ganyan ang sinabi ng Panginoon. If you hold to my teaching, if you continue in my teaching, you are truly my followers, my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Maraming katotohanan sa Biblia, hindi lang yan isa, hindi lang yan 100, hindi lang yan libo. Libo-libo talaga ang mga katotohanan ito. At walang makakagawa na maunawa nito at malaman ito sa loob lamang ng ilang taon. Nangangahulugan ito na ang paglaya sa anumang umaalipin sa atin, lalo na ang kasalanan, ay talagang proseso na matagal. Pero kung titigil ka, titigil na rin ang pagkaalam ng tama, titigil na rin ang proseso ng pagbabago, at ikaw ay magiging bilangguna ng mga bagay na hindi mo natututunan. At ganyan ang nararanasan ng maraming Kristiyano. Tumitigil sila sa pag-aaral, sa pag-aakalang alam na nila ang lahat ng bagay. Yung iba nga dyan, kaunti lang ang natutunan. Akala mo alam na alam na. Alam niyo, kailangan pa rin tayong patuloy na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi sa harapan ng tao, sapagkat marami akong nakikita mapagpakumbaba sa harapan ng tao. Pero tuklas ko na marami silang hindi tamang pamumuhay. Naghahangad sila ng pagkilala ng tao. Naku po, magiging sinungaling ka, sabi ng Biblia, kapag ikaw ay naghahangad ng pagkilala ng tao. So ang salita ng Diyos ay ahente yan para sa ating pagbabago. Malala nyo, sabi ng Panginoon, you are already cleansed because of the word that I have spoken to you. Sinasabi niya ito sa mga alagad, pero mga kapatid, pwede rin naman yan sa atin. Pero kung makikita natin, tayo ay malilinis lang at unti-unti ay mababago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yan ay kapag ka isinabuhay natin. Pero imposible na maisabuhay mo ang salita ng Diyos na hindi mo natututunan. Ang iyong pangunawa ay paraan ng sanlibutan. Kaya maging maingat kayo doon sa hindi talaga naglaan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami dyan ay nakakapandayang kaalaman ng sanlibutan ito. At sa totoo lang po, ay 34 years ago, I started reading my Bible. At nung minsan ay sabihin ko sa seminar na I have read my Bible more than 100 times, meron pong nag-o-object, umaatungal doon sa seminar na sabi niya, hindi naman yan ang basehan para matutunan mo ang Biblia. Alam niyo, yung mga ganyang pagrarason, yan ay napaka-imposible. Gusto niyang patunayan na kahit binasa niya ang Bible o kaya ay wala siyang panahon talaga na nagbasa ng Biblia, ay siya pa ang natuto. God is a rewarder of those who diligently seek Him. Diligently seek Him. At yan ba ay totoo? Totoo po yan. Siyempre, sabi ng Biblia yan, na kung ikaw ay masikap, masipag at lalo't isinasabuhay,
ang iyong mga natututunan ay talagang ang Panginoon ay nagpapakahayag sa iyo. Kung sasabihin mo naman, natutunan mo yung Bible reading, ilang taon, ilang beses mo lang nabasa ang Biblia, alam mo na, oy, kitang-kita. Kapag hindi mo alam ang Bible, hindi mo pwedeng dalhin kung saan-saan ang iyong pangangaral. At dito ay makikita na kung meron kang natutunan, meron kang nabasa, hindi mo man magamit ng minsanan, may ipapaalala sa iyo ang banal na Espiritu. Yan ang trabaho ng banal na Espiritu, to remind us everything we have learned and heard and studied. Kaya huwag niyo sabihin na it is useless to read the Bible. Maraming ganyan ang pananaw. Pero yan ay mga tamad mag-aral, tamad magbasa. Kaya nila rinarasunan ang kanilang ginagawa. Tignan nyo nga kapag ka nangaral. Minsan ay iisang talata, dalawang talata, iilan lang ang alam sa Biblia. Hindi siya talaga nag-i-interpret ng scripture to scriptures. Talagang dapat ganun ang pag-i-interpret sa Biblia. Para sa ganon, hindi yung sarili mo ang ibinibigay mo. Delikado yon. Nais ko pa pong ibigay ang Hebrews 4:12-13. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing of soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Tingnan niyo ito mga kapatid. Ang salita ng Diyos, ang agent ng Diyos para tayo talaga ay mabago. At ang salita ng Diyos, matalas kaysa sa tabak na magkabilay talim, buhay. At tandaan ninyo, dahil kasalanan ng problema natin sa Diyos, ipapadala yan ng Diyos base sa kailangan ng kanyang mga anak. Ulitin ko yan kasalanan ng problema natin, at kung totoo na tayo ay nasa iglesia, sa pamamagitan ng kanyang salita ay ipapadala ito ng Diyos upang sa ganon ay maisalamin natin ang ating mga buhay. Ang salita ng Diyos ay tumatagos sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. So ito po ang isang bagay na nakikita ko diyan. Kailangan ng salita ng Diyos ay hindi lamang hanggang doon sa kaluluwa, dahil hanggang doon sa emotion yan. Kailangan ay mag-penetrate doon sa ating espiritu, doon sa ating kaloob-looban, nang sa gayon ay talagang maranasan natin ang pagbabago. Kung hanggang dyan lang sa kaluluwa, hanggang dyan lang sa kaisipan, ay baka hindi pa rin natin mararating talaga ang pagbabago sa ating buhay. Kaya huwag po ninyong kaligtaan ang salita ng Diyos, at itinuturo ko po yung 8 bagay na kailangan nating gawin sa salita ng Diyos. 8 po yan, hindi isa. 8 bagay na kailangan nating gawin sa salita ng Diyos. Punta tayo sa pangalawang ahente. At ito ay ang mga preacher. Naku po, mga preachers ay kasangkapan ng Diyos o kaya ay kasangkapan ng kaaway. Tandaan natin, sa Biblia, hindi lamang po basta preacher ay sa Diyos na yan. Sa halip, sa Biblia, kung titingnan ninyo, kahit sa Old and New Testament, laging mas marami ang mga bulaan. Marami na namang masasaktan dito, pero talagang kailangang isiwalat ko ang katotohanan ito dahil ito ang sinasabi ng Biblia. So, ganito po ang sabi ng Efeso 4:11-13. Efeso 4:11-13. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for the work of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So number 1, kung yan ay galing sa Diyos, He has the gift from God. Gifted yan. Gifted. Sabihin nga natin, gifted yan. Ano ang gift niya? Unang-una, equip siya sa salita ng Diyos. Dahil, tingnan niyo itong sinasabi ni Pablo rito. Wala siyang maibibigay kapag hindi yan gifted, hindi yan equipped. Naku po, parang baby yan. O kaya ay mamumulot yan ng kanyang ipipreach. Ang hirap kasi ng mga taong
minsan na hindi na nadedetermina kung ito ay galing sa Diyos. So alalahanin po natin ang sabi ng Panginoon sa Old Testament. Pangako niya ito sa panahon ni Jeremias dahil nakikita niya na maraming mga matatanda ay hindi na nagiging kasangkapan. So tinawag ng Diyos si Jeremias na bata-bata upang ibigay ang kanyang mga salita sa Israelita. Sabi niya sa Jeremias 3:15, "Then I will give you pastors o shepherds o elders after my own heart, who will lead you to knowledge and understanding." Pangako ito ng Diyos na naniniwala ko na natupad sa kapanahunan after ng Israel. O kaya ito ay para sa New Covenant. Pastors means hindi ito ang Panginoon. Kung ito ay Panginoon, sana ay sinabi niya pastor. Pero dito, pastors or shepherds ang sinabi ng Diyos kay Jeremias na ibibigay niya sa kanyang mga pinili. Pero ano ang mapagkakilanlan ng mga taong ito? Sabi niya, who will lead you to knowledge? Who will lead you to knowledge? Bibigyan nila kayo ng kaalaman. Kaalaman sa ano? Siyempre sa Biblia. So yun ang unang-una. Dahil maraming kaalaman sa mundong ito, pero iba ang salita ng Diyos. Ito ay magdadala sa atin sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Sabi pa niya, who will lead you to knowledge and understanding. Kaunawaan. Alam niyo, meron nagsasabi, wisdom, wisdom. Ang wisdom is understanding na ginagamit sa tamang sitwasyon. Yun ang wisdom. So, pasya yan ng nakaunawa sa salita ng Diyos. Pero tingnan nyo, yan ay mapagkakakilanlan. Kung yan ay talagang galing sa Diyos, talagang bibigyan kanya ng kaalaman at kaunawaan. Then, balikan natin itong sinabi ni Pablo sa Efeso 4:11 hanggang 13. To equip God's people for the work of service. Ano ang magiging resulta ng ginagawa ng mga taong ito, ng mga preacher na ito? I-equip kanila para ikaw ay makapaglingkod sa Diyos ng tama. Dahil marami akong nakikita na hindi para gumawa ng tama, kundi magiging tropeo ng mga leader nila. Yan po ang totoo. Naglalagay sila ng mga pastor, naglalagay sila ng mga leader na tropeo nila. Kasi kapag ka nasa gathering sila, may pagmamalaki nila. Meron kaming ganito, may hawak akong pastor, bishop ako, kaya marami akong hawak na pastor, ako ay ganito, ganyan, ganyan. Tropeo nila yon. Kaya sila agad-agad na naglalagay ng hindi equipped. Ano ang resulta niyan? Nako, sakit sa ulo niyan kung darating sa panahon na talagang makikita na ang resulta nito. Kalaunan, sakit sa ulo ng mga ganyan. Maglalagay ka ng mga leader, ng mga preacher na hindi naman talaga na-equip sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Paano mangyayari yan? Kung ikaw hindi mo narating ang pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo o kaya hindi mo alam ang bagay na ito. So isa sa mga gagawin ng mga tunay na preacher ay gumawa sila ng mga manggagawa na papalit sa kanila pagdating ng araw. Hindi lamang may manggagawa, kundi mga totoong manggagawa ng Panginoon. At sabi pa niya sa verse 13, until we all reach unity in the faith. Alam niyo itong unity in the faith? Pagkakaisa ito sa kaalaman sa Biblia. Hindi yung makapag-unity lang. Hindi yung pipilitin natin na pagkaisahin ang mga mananampalataya sa mali. Tawag ko nga dyan Babel unity. Unity ng Babel. Nagkakaisa sila doon, pero kahit walang Diyos, pwede yan Kaya lang, ang unity in the faith, na-attain yan sa pamamagitan ng turo ng banal na espiritu, mga katuruan ng mga apostol ang tinatanggap nila at siyempre kaalaman sa salita ng Diyos. Sabi pa, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature. Sa ibang salin, perfect po yan. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Now, tingnan niyo ito mga kapatid.
Kung hindi goal ng preacher ang Christ-likeness, ang gagawin niyan ay i-maintain ang kanyang audience sa pamamagitan ng kanyang sarili. Paano niya gagawin ito? Now, hindi ko sinasabing every time should be a Christ-likeness message, kundi pwede rin namang iba, pero talagang ang goal ng isang taong ito ay hindi para mag-maintain ng tao, congregation, kundi ang hangad niya ay madala sila sa wangis ng Panginoon. Again, pag ikaw ay hindi mo naranasan ito, hindi mo ito magagawa. So magre-resolve ka sa iba na mali para sa iyong sarili. Yung iba, once na ang hangad ng preacher ay dumami ang miyembro para malaki ang kikitain, isa na yan, wala na, bagsak na kaagad yan. Iba ang goal niya. At ang gagawin niyan ay mangangaral ng tungkol sa prosperity, mangangaral tungkol sa kaalwanan sa buhay sa mundong ito, mangangaral tungkol sa kapayapaan sa buhay ng mundong ito. Nakukuha ba ninyo ang katotohanan yan? Ganyan ay makikita na kaagad natin na naku, hindi ito padala ng Diyos. Ang hangad niyan ay kung ano ang pakinabang sa iyo at ano ang kanyang magiging karangalan sa iyo. Lagi nating tandaan, problema natin ay kasalanan and only Christ is the solution for sin. So, when there is sin, there is Christ likeness. There is the message about Christ. When there is sin, again, the message about Christ. It can be the light, it can be the hope about Christ. Ganyan ang magiging mga mensahe ng tunay na mga ngaral. Basahin ko itong sinabi ng Gawa 3:26. When God raised up His servant, He sent Him first to you to bless you by turning each one of you from your wicked ways. Tingnan po ninyo, ang hangaad ng totoong preacher, patatalikurin kanyan sa kasalanan. Malala niyo yung sabi ng Panginoon kay Jeremias sa Jeremiah 23:20-20. Tingnan niyo ito mga kapatid. Ito sa old ito, pero magbibigay din ako sa inyo ng galing sa New Testament para malaman ninyo, it's the same message because of the situation. Ganito ang sabi ng Jeremiah 23:20-22. The anger of the Lord will not turn back until He fully accomplishes the purposes of His heart. In days to come, you will understand it clearly. So dito ay galit na ang Diyos. Bakit? Tingnan ninyo. I did not send these prophets, yet they have run with their messages. I did not speak to them, yet they have prophesied. Ano sinasabi ng Diyos dito sa pamamagitan ni Jeremias? May mga ngaral na hindi galing sa Diyos ang kanilang mga mensahe. Siyempre sa Old Testament, doon kapag katotoong propeta, dapat sila ay naghihintay sa salita ng Diyos o kaya isasabihin ng Diyos ang kanyang nais para sa kanyang mga pinili. Yan ang palatandaan ng pagiging propeta. Pero may mga nagpapanggap na mga propeta. Hindi ko alam kung pinangungusapan sila ni Satanas. At sila naman ay nangangaral din. Pero meron pang mapagkakakilanlan kung yan ay galing sa Diyos o kaya ay mga bulaan. At sabi ng 22, tandaan niyo ito mga kapatid. But if they have stood in my counsel, they would have proclaimed my words to my people. Kung sila sana ay nakinig sa akin, ang salita ko sana sinasabi nila sa mga tao. At ano ang resulta? Ito ang resulta. Tingnan niyo maigi. And would have turned them from their evil ways. And would have turned them from their evil ways and from their evil deeds. Ano ang resulta ng totoong salita ng Diyos ang naipapangaral? Tumatalikod ang mga pinili ng Diyos sa kasalanan kasi yan ang problema. Alam natin, yan din ang problema natin sa New Covenant. Ang kasalanan, yan ang dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos para bigyan tayo ng kapatawaran at ganun din naman ng kalayaan. Huwag niyong kalimutan yan dahil akala ng marami, once na sila'y pinatawad, malaya na sila. Hindi po. Iba ang justification sa sanctification. Alam ito ng mga maraming Kristiyano. May pagpapatawad at may pagpapalaya. At yan ay dalawang magkaiba.
Ang pagpapatawad ay nakakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Siyempre, yung requirements ng Diyos, huwag niyong kalimutan. Nakakamtan yon yung pagpapatawad ng Diyos. Pero yung justification o kalayaan ay nakakamtan sa pamamagitan ng proseso ng buhay. At maalala niyo yung John 8:31 to 32 na binasa ko sa inyo kanina, na marami ng sumampalataya, kaya lang nung sabihan ng Panginoon, if you are really my disciples, then you will continue in my word, and you will know the truth, and the truth will set you free. Away na ang inabot ng Panginoon sa mga taong ito, dahil gusto ng mga tao, tama na sana yung sumampalataya kami. Huwag mo na kaming himukin pa sa kalayaan, malaya na kami. Hindi po, iba yon. So nakikita nyo ang larawan dito. Next time, kapag ang preacher nyo, pinapatawa kayo, inaapis nila kayo sa kasalanan, pinangangakuan kayo ng material na bagay sa mundong ito, mag-isip-isip na kayo. Hindi yan sa Diyos. Bulaan yan o nagiging bulaan na yan, katulad ni Balaam. Siya ay dating okay na propeta, pero dahil sa mga paghahangad ng mga bagay sa mundong ito, siya ay naging bulaan. Kaya ingat kayo, mga kapatid, ingat kayo. At doon naman sa mga ngaral, tayo may pagkakataon pang magbago. Ang problema kasi natin ay itong mga paghahangad ng kung ano-ano sa mundong ito. Bago ko iwanan ang bagay na ito, ay magbibigay po ako sa inyo ng mga ilang malinaw na palatandaan kung bakit ang isang ngaral ay hindi nangangaral laban sa kasalanan. Maalala ko yung nag-imbita sa akin na church sa Tuguegarao. Sa panahon na yon na nangaral ako ay wala siya doon. So siyempre, nangaral ako laban sa kasalanan. Alam niyo yung pastor na yon nagalit dahil bakit daw ganun ang preaching ko, laban sa kasalanan. Ngayon, alam ba ninyo kung ano itong buhay ng taong ito na pastor? Politika na siya. Yan ang kinahihinatnan kapag maraming ambisyon ng preacher maging mga pagkasikat sa mundong ito at gusto niya na gamitin ng mga mananampalataya sa kanyang ambisyon. Napakadelikado. Nais ko pong linawin na marami po akong kaibigang pastor sa Tuguegarao dahil taga roon ang aking tatay at mga kapatid. Pero ang church na ito ay minsan lamang ako inimbitahan, and I preach against sin because sin is the problem of humanity and Jesus Christ is the solution for sin. Ngayon, bakit ang isang ngaral ay hindi nangangaral laban sa kasalanan? Number one, malamang ay hindi siya naniniwala na ang hangarin ng buhay ng mga mananampalataya ay Christ-likeness. Pag hindi niya alam yan, hindi siya magtatalakay ng kasalanan. Pangalawa ay marahil ay hindi niya alam. Hindi siya naniniwala at hindi niya alam. Yung mga iba naman nakarinig ng Christ-likeness, magandang tunog yan ha. Sasabihin na kaagad doon, Christ-likeness, Christ-likeness, lagi kong sinasabi, pag wala yang pundasyon, hindi yan tatagal. Babalik at babalik yan doon sa katulad ng ginagawa ng mga ngaral na ang focus niyan ay sa mundong ito at yan ay hindi ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit hindi nangangaral ng kasalanan? Malamang ang preacher na yan ay gapos o kaya ay bihag ng kasalanan. Hindi ko sinasabing hindi na nagkakasala ang mga mananampalataya. Minsan ay sinasabihan ako, para kayong mga perfect. Ay hindi nga eh. Pero dahil sinabi ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect, nagiging aware kami doon sa kasalanan. Ayaw namin magkasala. Hindi nangangahulugan na kami ay perfect. Kayo nga ang nag-aakalang perfect kayo kasi ayaw nyo ng pag-usapan ng kasalanan. O hindi ba ganun yon? Dapat alam nyo yan na kung hindi ka na nagsasalita sa laban sa kasalanan, ay baka inaakala mong perfect ka na. At dahil alam ko at tinatanggap ko na ako ay nagkakasala pa at kailangan kong maging katulad ni Kristo, kaya laging ito ang binibigyan ko ng din para sa ganoon ay maging aware ako at maging ang mga tagapakinig ko. Alam niyo, ang taong bihag ng kasalanan, takot yan sa pangangaral ng kabanalan. Takot yan sa mga tao, baka balikan siya. At maalala ko yung isang pagkakataon sa Biblia. Ito maganda ito mga kapatid. Sa Numbers chapter 16,
ito yung panahon na nilamon ng lupa si Korah, Datan at Abiram at ang kanilang mga pamilya at tagasunod. Makinig kayo sa kwentong ito. Itong mga taong ito, kinalaban nila si Moises. Bakit? Ano ang sinasabi nila? Si Moises kasi ay sinasabi niya na dapat ay magpursigi sa kalinisan ang mga Israelita. Ang tatlong ito ay sinasabi nila, hindi, banal na ang mga tao. Bakit kayo inilalagay ninyo ang inyong mga sarili sa ibabaw ng mga tao? Tingnan po ninyo yan. Basahin po ninyo at makikita nyo ang katotohanan ng aking sinasabi. Sabi ng ni Korah, Datan at Abiram, banal na ang mga tao. Kaya wag na tayong mangaral ng tungkol sa kabanalan. Naku po, ipinahamak nila ang mga tao. Ganyan din ang nangyari sa panahon ng nalalapit na pagkabihag ng Huda sa 2 Chronicles chapter 36. Nagpadala ang Diyos ng mga propetang totoo. At lagi nilang sinasabihan ng mga tao, magsisi kayo, umayos kayo ng pamumuhay. Ito naman, sumasabay naman ang mga bulaang propeta. Kayo ay mahal ng Diyos. Hindi niya ipapaubaya na kayo ay mabihag. At sa tingin ninyo, sino ang paniniwalaan ng mga tao sa dalawang ito? Yung bulaan o yung totoo? Siyempre, yung bulaan. Ang gaganda ng sinasabi, walang darating na panganib sa kanila, walang mangyayari sa kanila. Samantala, iba sa mga totoong propeta ng Diyos, binabalaan sila, umayos kayo ng buhay ninyo. Hindi sila pinapakinggan. Sa halip ay kinakalaban sila, inaaway sila, kinamumuhian sila. Hindi ba't ganyan din ang Panginoong Jesucristo? He came as a light to this world, but the world rejected Him and killed Him. Kaya sa susunod mga kapatid, pag nakakita kayo ng mga mangangaral, subukan ninyo. Kung ito hindi nagsasalita laban sa kasalanan, iba ang layunin niya sa buhay ninyo. Hindi Christ-likeness. At sa bagay na yan, ay inilalagay nila sa panganib ang inyong buhay. Mahalin niyo ang mga mangangaral na may concern sa inyong kaluluwa at hindi yung inyong mga temporaryong pangangailangan. Mahalin ninyo ang nagtutuwid sa inyo sa mali dahil bibihira ang mga taong ganyan. Huwag niyo silang kamuhian sapagkat ang Diyos ang kakalabanin ninyo. Nais ko lang idagdag ang mga sinabing ito ni Apostol Pablo. Ito ay para doon sa mga kapwa ko pastor na nagnanais maglingkod ng tama o kaya ay sa mga nagnanais itama ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Tingnan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga tupang pinapastoran kung paano niya ginagawa ang mga bagay na ito para sa kanilang kapakanan. Galacia 4:19. Galacia 4:19. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Pansinin po ninyo at makikita nyo kung ano ang trabaho, paano gawin ng isang manggagawa o pastor ang paghubog sa mga mananampalataya sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Nais kong makita ninyo na ito ay hindi madali. Sinabi ni Apostol Pablo na ito ay talagang parang buntis na manganganak. Mahirap talaga para sa atin na may malasakit sa mga kaluluwa ng ating mga tinuturuan. At kung totoong ang hangad natin para sa kanila ay pangwalang hanggan, bahagi po ang ganitong sinabi ni Apostol Pablo sa ating trabaho, hindi pa kinabang ang hanap natin sa mga tao. Ulitin ko po yan. Hindi pa kinabang ang hanap natin sa tao. Ang hanap natin ay maging kawangi sila ng Panginoong Jesucristo dahil yun lang ang katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Ama. At sigurado ko na dyan din naman tayo gagantimpalaan ng Diyos. Colosas 1:28-29. Colosas 1:28-29. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone fully mature in Christ. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me.
Ito pa ang isang bagay na makikita natin kay Pablo dahil sa pangarap na ito na hubugin ang mga mananampalataya sa wangis ng Panginoon. Unang-una ay si Kristo talaga ang ipinapakita ng tunay na mga ngaral sa mga mananampalataya. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. Yung fully mature, perfect po yan. So goal, aim for perfectness for our subordinates. At para magawa natin yan, ganito ang sabi niya, to this end, I strenuously, ang mga ibang salita na katulad niyan ay spiritedly, hindi siya napapagod. O kaya yung salitang tirelessly, persistently, yan dapat ang mga attitude natin kapag ang goal natin sa ating mga miyembro ay Christ-likeness. With all the energy, Christ so powerfully works in me. Mga kapatid na mga pastor na nagsisikap ng katotohanan, iayos natin ang ating paglilingkod dahil ang ating chief shepherd ay nalalapit na. Huwag na tayong maghangad ng mga gantimpala rito. At katulad ng sabi ko, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. 34 years na ako sa ministry, 6 ang aking anak. Yung panganay ko lang ang hindi nakatapos dahil nagkaroon ng problema, pero lahat yung 5 ay ang gaganda na ng binigay ng Panginoon na buhay sa kanila. Ganun pa man, ay hindi ko hinanap yun. Ibinibigay pa rin yan ng Diyos nang sa gayon ay matulungan nila ako sa ministeryo. Sipagan natin, magsakripisyo tayo, nang sa gayon ay maganda-ganda ang ating tatanggaping gantimpala. Magtatapos ako sa sinabing ito ng Panginoon sa John 7:7. The world cannot hate you, but it hates me because I testify that its works are evil. At sa John 15:22-23, if I have not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Whoever hates me, hates my Father as well. Mag-ingat po tayo sa maling katuruan at sa mga ngaral at iingatan din tayo ng ating dakilang Ama. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Magandang araw po sa bawat isa.